Kirby, napanatili ni Typhoon Igme ang kanyang lakas habang kumikilos palapit sa Batanes area. Kaninang alas 10 ng umaga ay namataan ang sentro ng Igme sa line 260 kilometers sa north-northeast ng Basco, Batanes. Sa inilabas na weather bulletin ng Pag-asa, taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 160 kilometers per hour. Patuloy ang pagkilos nito pakanluran sa bilis na 7 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 2 sa Batanes Group of Islands habang itinaas ang Signal number 1 sa Calayan at Babuyan Group of Islands. At hanggang sa ngayon nga ay nakataas pa rin ang gale warning sa northern at eastern seaboards ng Luzon, kaya inaabisuhan ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa malalaking alon na dulot ng bagyong Igme. Inaasahan naman na lalabas ng PAR si Typhoon Igme sa darating na Sabado. Pero sa ngayon, mapag-iigting nito ang hanging habagat na magdadala ng pag-ulan sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. At sa kaugnay na balita, namataan si Typhoon Bolaven sa layong 1,260 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Patuloy ang pagkilos nito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At ayon nga sa ating nakapanayam kanina na si Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio, dahil bahagyang bumilis itong pagkilos ni Bolaven ay maaari na itong makapasok ng PAR mamayang hapon o gabi. At binigyan pa nga rin tayo ng dalawang possible scenarios ni Zarno. Yung scenario number 1 ay dederecho pakanluran itong si Igme hanggang sa makalabas ito sa ating PAR, or at saka itong si Bolaven o si Bagyong Julian ay dederecho pahilaga. Yan yung scenario number 2. Pero yung scenario number 1. Ang scenario number 2 ay ang posible ang Fujiwara effect dahil magkasing lakas itong dalawang bagyo na to at pareho nga silang typhoon, kaya kasabay niyan ay magre-receive ang high pressure area dito sa taas at mauunang makalabas pa itong si Julian at mananatili pa ng ilang araw sa loob ng PAR itong si Bagyong Igme. Yan ay dalawa lamang sa mga possible scenarios na binabantayan ng ating mga weather forecasters dito sa Pag-asa. Samantala, inilabas kanina ang kanilang thunderstorm watch kaninang alas 11 ng umaga at ayon nga dito ay may posibilidad ang thunderstorm formation sa Metro Manila sa susunod na 12 oras. Patuloy naman tayo nakaantabay sa magiging lagay ng ating panahon ngayong Huwebes. At yan ang pinaka-latest mula dito sa Pag-asa DOST para sa Telebisyon ng Bayan, April and Nerio.